Good morning sa inyong lahat. Nandito na tayo sa Kubo at meron tayong biniling ulam ni Randy. Nakabili ako ng tilapia. Ayan, bumili ako ng tilapia pang ulam niya mamaya. Prituhin niya o paksiwin niya. Pero syempre isabit natin sa makalumang pamamaraan ng pag-secure ng pagkain dahil itong ating pusa marunong na rin makaamoy ng pagkain at kinukuha niya. No, kung baga ninanakaw niya yung pagkain, isda yan. So yan, di ba, pag naalala niyo kung yung mga tumira sa ganitong sitwasyon ng kabataan, dito sinasabit yan malapit sa bubong yung ano natin, yung mga pagkain, daing, isda, basta anything na pwedeng nakawin ng pusa o aso, nandyan yung nakasabit. So dito muna yung bag ko tsaka yung isda. Tapos nala lang tayo ng tubig para sa buong maghapon na trabaho natin meron tayong mainom. Tapos dinalan ko rin ng mga tira-tirang pagkain yung ating alagang aso at pusa, at kay Biik yung kanin. Ayan. Tapos tayo magtatrabaho dahil ngayon ay maraming gawain. Tayo ay maglilinis ng talungan, tapos maglalagay ng tulos o tutusok natin yung balag. Siguro mamaya ko muna ito pakainin. Oo. Ayun, nakahanap ako dito ng bareta. Ayan, panghukay para maibaon natin yung ating balag ba o tulos? Pareho ba yun? Balag, tulos? Pareho lang yan, balag at tulos. May baon natin kasi nga tuyo yung lupa walang ulan dito. Ayun, tigas. So tingnan mo, tigas ng lupa na yan. Hindi na may mababaon yung kawayan na gagapangan nung natin tanim, kasi nga magsisitaw tayo. So unang trabaho ay maibaon yung mga tulos doon para bago magtanim naka-ready na. Mabilis kasi ang sitaw. Pag ang sitaw tumubo na, gagapang na kagad yan. Mahirap naman kung wala siyang gagapangan. Kaya unahin ko muna yung pagbabaon ng itong mga kawayan na ganito. Ganito lang yan ganito lang siya kaliliit. Doon sa gitna yon, makita ko mamaya. So ganito lang katataas yon, tapos babaon ko para sa next week. Lunes na pala ngayon, para pagkabili ng alambre, malagyan ng alambre dito sa taas. Ito hindi kasi kakayanin na ganito lang na 3-ply. Bibigay yan sa bigat ng sitaw, sa dahon, sa bunga. Kaya alambre dapat ang itatali, tapos isusuportahan din natin ng ganito support. So alambre yung pinakataas. So yun ang pinakamatibay. So gagawin natin yan para may gagapangan ng ating sitaw. Ayan, taas na ng talong natin. Nagyabong na naman sila. Okay, sige. Magbihis lang ako, tapos sulong na ako dun sa gitna kung saan natin gagawin. Ayan, ito natapos na to. Dito tayo maglalagay So ito yung gitna. Ito yung harapan ng talungan. Tapos ito yung gitna. So ito yung natapos isa. Hindi pa pala. Hanggang dyan. Pero ang gagawin nga natin, tatanggalin natin to. Tapos lalagyan natin ng isang linya. Pero kailangan natin magbutas sa gitna para maibaon itong buho o kawayan, para maging isang straight lang na balag kagaya ng sa kanila. Tagi-isang straight bawat tudling sa atin. Yun. So yun yung ating tatrabahuin ngayon, habang si Randy, ginagawa niya pa yung pagtatabas ng talong o pagtatagpas. Pinapatay na natin yung talong, yun nga, papalitan na natin ng sitaw yan, kaya kailangang malinis natin bago tayo magtanim ng talong. So yan yung trabaho natin sa ngayong araw. And kay August, pag napansin nyo, yung paggawa ng balag ng sitaw hindi ganun kadali, dahil pagkalagay mo ng itong kawayan, pagkabaon mo nyan, sabihin natin nabaonan natin lahat, lalagyan mo pa ng alambre sa taas. Pag dudugtungin mo lahat yan nakatayo para hindi bumigay, mabigat to Tapos lalagyan mo ng blue string
Ay hindi pa pala, ito yung triple ply or single ply sa gitna na pahalang. 3 pahalang yan. Horizontal, yung pag ganon. Tapos yung blue, yung itatali mo sa taas pababa, yun yung gagapangan ng sitaw mula sa baba paakyat. So ganun yung gagawin natin. So marami-rami pa to. So sa mga 2 linggo matapos natin, saka tayo magtatanim, kasi hindi maganda magtanim na wala pang gagapangan. So una, paglilinis. Pangalawa, pagbabaon nitong kawayan. Pag naibaon, tatalian ng alambre lahat, idudugtong lahat para matibay. Tapos single ply or triple ply na tali. Tapos yung blue, paglalagay ng gagapangan. So marami-rami siya. So umpisahan na natin habang maaga pa. Maganda yung panahon. Yan, ito yung gusto natin palagi, yung ganito. Hindi mainit, yan, makulimlim. Sana umulan nga eh. Ayan. Okay, so dito muna magtatrabaho muna tayo. Nakahiram tayo ng bara kay nanay. Ito na yun, para maitusok natin. At matigas kasi yung lupa eh, hindi basa, walang ulan. Kahit na umulan na karang araw, wala yun, walang kwenta. Kaya nga sabi ko kay Randy, magpatubig siya. Ayan, pinapaandar na yung makina, paandarin niya para matubigan yung talong. Dahil nakita ko yung abono naming nilagay, aba, andun, buo pa rin yung abono. Hindi pa rin natutunaw kahit nagpatubig na kami. Andun, buhay pa yung abono, buo-buo pa. Kaya hindi pa nakakain ng talong. Nandun pa eh, yung mga butil ng abono, nakikita ko sa daanan, nandun. Kaya kulang sa tubig. Kailangan magpatubig talaga kahit isang araw pagitan. Umaga pa lang buksan na yung makina, tuloy-tuloy yung andar, mahinang andar lang, para habang nagtatrabaho kami dito, umaandar yung makina, edi nagpapatubig ka na rin. 2 na yung natapos mong trabaho, nagpatubig ka na, hindi mo mamalayan, natapos mo na rin yung ginagawa mo. So yan yung maganda sa patubig na ganito, irrigation lang. Hindi ka na nakapokus lang doon na nakatambay, babantay mo yung tubig. Hindi na, kasi dadaloy naman siya eh, papunta dito eh. Tapos pag 2 oras, lipat mo na. Ayan. So sige, magtrabaho na kami. Ito, balik tayo sa pag-refill nitong molasses natin. So molasses, yung asukal na pulang liquid form na may suka. Ito yon, mixture. Ito yung pang pain natin sa mga, ito yung attractant o pain para sa mga paru-parong lumilipad. So refill na natin itong mga nakasabit nating bote dahil natuyo na, hindi ko na napansin, napabayaan na nga pala to. So yan, refill tayo. Nagmixture na kasi ako suka at saka molasses. Re-refill mo yan, mga 100 to 150 ml, para maakit natin yung mga paru-parong lumilipad. Mabawasan man lang natin, hindi man lahat pero mabawasan. So yan yung aking ginawa ngayon bago ko ituloy yung pagbabareta, paghuhukay ng butas. Nandito ako sa makina kaya maingay. Ayan, nagpatubig na tayo. Ay, nandito na yung tubig eh. Ayan, ganito yung furrow irrigation natin, o patubig na padaloy lang. Okay, ito, meron pa ba to? Ito, natuyuan na lang. Natuyo na yung suka eh, hinatira na lang yung sugar. Refill natin, tsaka aalugin. Oh, ayan, nabuhusan ko. Aalugin natin. Meron pang molasses, syempre sugar yun eh, hindi naman nag-evaporate. Yung nag-evaporate yung suka. Yung suka natin, sukang paumbong, may halong tubig din siguro, pero nag-evaporate din ang sugar, ang suka eh. Kaya natira,
Sa tinagal-tagal niya ditong nakababad, natira sa kanya ay itong yung molasses. So matutunaw pa yung molasses na yan. So refill tayo panglaban sa peste, pangbawas man na. Ay, ganyan talaga ang talong. Marami tayong kalaban eh. Sa talong, talbos pa lang pinipeste na. Talbos pa lang inuud na. Maliit na bunga inuud, malaking bunga inuud. So yan ang sa mga gustong magtalong dyan na nagbabalak, yun po yung kakaharapin natin kapag tayo ay nagtalungan. Uod, mapaminsalang uod, ang tawag fruit and shoot borer, FSB. Kasi nga fruit, bunga, inatake, binubutasan. Shoot, talbos, binubutasan. So ganun katindi yung peste ng talong. Maliban pa dyan sa mga ibang peste, meron pa tayong mga aphids, white flies, mites. Marami siyang kalaban. Yun ang reality sa talong. So marami-raming insecticide yung kailangan mo, depende sa active ingredient na kailangan sa bawat peste. Iba-iba rin di ba? Pero ang benefit naman ang talong, isang beses mo itatanim, pwede kang umani ng tuloy-tuloy 6 months up to 1 year. Depende sa pag-aalaga mo. Kung tuloy-tuloy kang mag-aabono, mag-aalaga, hindi mo napapatayin, pwede. Yung sa akin, papatayin ko na pinatay ko na yung dulo, tinagpas na. Tsaka yung gitna, ito na lang ititira nating talungan ito. Dito, siguro mga nasa 3,000 square meters to. Tapos, palit tayo yung talong dun sa dulo, sitaw at okra. Masaya na ganun talaga, masaya na may mga challenges, pero pag nakabisado mo, okay na alam mo nang gagawin. So eto yung biik natin, nakawala pala to. Biik, nakawala ka? Paano ka nakawala? Wala, tapon ko lang sa compost pit yung mga napitas kong talong na may butas. Ito yung compost pit natin, tatabunan ko lupa mamaya. Ito pa sa kabila naman, refill tayo. Dik, alika. Birik. Ito sa mga gilid na natuyuan na rin. Tumigas na nga rin yung bote. Refill tayo. Thank you, Lord. Sige, stop ko muna. Mahirap isang kamay. Ayan, tuloy na namin ni Randy yung pagbubutas. Nakahanap tayo ng bara kay nanay, kaya ayan, mabubutasan natin. Madali na lang to. Malambot naman na yung lupa. Kala ko nga matigas buti may pag may bara madali, pero kung walang bara yan, mano-mano lang natin yung kawayan, hindi kaya. Pag bara maganda dahil mabigat So yan, ito natayo na namin. Halimbawa ito yung sample kasi nakaapat na kami. So isang straight line sa gitna ng natin, sa gitna nung tudling, saka tayo magdudugtong sa taas. Dudugtong natin sa taas ng bawat kawayan ng alambre. So alambre gagamitin natin para mas matibay. Tapos niyan sa gitna naman yung itim na tali. Okay? Yung 1 ply or 2 ply. Meron tayo pala dyan. Tapos pag nagawa na yan, saka natin lalagay yung blue na tali. Kagaya nun ayan mga blue pababa na. Saka na tayo magtatanim. So dapat ganun daw ready na dapat. Kailangan ready bago ka pa magtanim, nakalagay na yung gagapangan. So yan yung buong araw natin. Ngayon tutusok tayo, magbabaon itong mga kawayan hanggang dun
So ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6 na tudling. Malagyan natin ng kawayan. So yung distansya niya, kung saan namin hinugot itong mga nakabaon na, siguro nasa 2 meters yan eh. 2 metro ang distansya ng bawat kawayan. At yung tangkad niya, siguro sabihin natin, kasing tangkad ko lang nasa 5, siguro nasa 5.5 lang sabihin natin, kasi mas mataas yata ako, o nasa 5.5 yung taas nung kawayan pagkatapos ibaon. So mapipitasan nila misis, kung sino man ang gusto magpitas, hindi ganun katangkad. Mahirap din kasi pag masyadong matangkad, di sila makakapitas pag umakyat na sa taas yung sitaw. So yan, nakita nyo rin naman na natapos ni Randy lahat yung yung talong kahapon, putol na lahat. Kaya ayan sinasabi ko sa inyo, papalitan na natin yung talong. Kaya pinatay na natin, tinagpas na natin sa puno, ubos lahat yan. So sitaw yung ipapalit natin. Try din natin magsitaw. First time natin na magsisitaw na maramihan na ganito kalaki. Siguro yung aabutin natin doon, baka mga 3,000 square meters itong sitaw, o baka nasa 4,000. Ayan, hanggang dun sa may boundary ng ng dating makina. Tapos yung dulo natin, baka okra na yun dun, o kung ano man yung maganda itanim. Pero ito unahin na natin, sitaw, para hindi pa nagtatag-ulan, hindi pa baha, makapagtanim na tayo. So ayan, gawin muna namin to. So di ba nabutasan na to ni Randy. Susundan ko naman yung gawa niya. So dahil may butas na, tutusukan natin ng kawayan. Ayan, so ito yung binunot natin. Sayang din eh, pag bumili ka, mahal din. Kaya ay may nagsugod. Oo. May pumapasok. May pumapasok dun sa butas. Uy, putiks. Buti na lang nasira na natin kaysa may mga marupok na. Siyempre, nabilad na rin dito yan sa araw eh. So, pwede na rin na nasira na agad, para hindi yung kung kailan ka nakapagtanim ng sitaw saka siya nasira. May tagsang bilog di karon sa yung likod nga. Kato kawayan sa bilog abe tayo ko. Aron, nakahigot pa tabi raho. Ayan, matibay to maganda to. Ayan, so tutusok natin ang binutasan ni Randy, tusok natin, tas tatakpan natin ng lupa. Takpan na natin ito para mas tumibay. Oo, dapat ay pagkabuho mo ay sundan ko agi. Gasugid dapat sundan ko gid ikaw. Ayan. So nakabaon tayo ng isa. Nakailan na rin tayo. Ayan. So paghihiwalayin ko muna itong mga kawayan, nakatali kasi sa taas. May tali sa taas na rubber yan. Kailangan hiwain ng kutsilyo para matanggal. Tapos yan, tutuloy-tuloy na namin ni Randy. So ayan po, nakapaglagay na tayo kaunti-unti. Naitusok na natin yung ating magiging balag. Itong mga kawayan na tatalian natin ng alambre sa taas, tapos taling itim, yung 1 ply o 2 ply dito sa gitna, tapos yung blue kagaya nyan sa kanila August para gapangan pataas. So ayan, nakapag ilang tudling na tayo, isa, dalawa, tatlo, pero hanggang kalahati lang yon, hindi pa namin natatapos yun hanggang dun sa dapat lalagyan. So tagkakalahati, 1, 2, 3 kalahati yan. So medyo mainit ang araw ngayon, hindi kaaya-aya para sa mga nagtatanim, kaya
medyo nakakapagod yung init. Pero yan, nalagalagay na natin 1, 2, 3. So matapos sana natin tong another 3 bago magtanghalian, para mamayang hapon yun dun naman yung natitirang kalahati. Ang ginagawa ko ngayon naman hahakutin ko itong mga sobra, hahakutin ko dun para dun naman ibabaon kasi wala dong nakalagay So isa-isahin ko yung mga tinanggal ko at hakutin ko dun. So ayan, tuloy ko muna yung aking trabaho at nang makayari na. Kaya na nga at hapon na, natapos na namin ni Randy yung almost kalahati. Kasi hindi pa namin nararating yung dulo doon ng siguro mga 3. Pero yung 3 tapos na hanggang dulo. So yan, nalagyan na natin ng balag para sa ating sitaw. Ito yung gagapangan ng ating sitaw. Pero yan pa lang yung unang step. Mailagay natin yung kawayan, maibaon. So maghapon nating pinagtulungan yan. Naibaon na yung kawayan. Ang kasunod nyan, well, bukas tatapusin pa kasi may natitira pa doon, di lang kita dito, pero hindi pa namin natapos doon. So mga 3 linya pa yan hanggang dulo. Pero siguro mga bago mag half day bukas tapos na yan. Tapos alambre, pagdudugtungin na natin to, tatali na natin yung alambre dito sa taas. Pero kailangan makabili mo ng alambre para magawa yan. Tapos ng alambre, yung taling itim, tsaka yung panghuli, yung blue, para gagapang yung sitaw. At pagkatapos nun, pwede na nating taniman. So ayan, pero syempre hindi pa pwede magtanim kung masukal, ganyan, maraming damo. So kailangan mag grass cutter pa tayo, magdamo. Yung pinagtabasan natin ng talong, ito lahat ng tinagpas nating talong nilagay ko muna sa gilid para matuyo, tapos sisigaan ko yan dito. Ayan, at ganoon din sa kabila. So wala na dito sa gitna kasi mahirap maglagay ng alambre kapag nasa gitna pa tong mga talong nating pinutol, sasabit yan eh. So ayan, at least maganda-ganda yung panahon kanina. Mga alas 2 pa lang nandito na, bago mag alas 2 umpisa na kaming gumawa. At marami tayo natapos. Ayan, ilagay na, salamat. Tapos ito yung talong natin. Dumating na yung faktura nung nabili na nakaraan na 80 kilos. Nasa 16, bumaba na ulit yung presyo, 16 pesos per kilo yung good, tapos 6 yung segunda. Pwede na kahit papano. So ito na lang yung natitira nating talungan nasa harap, siyam na tudling. At pinalitan na natin yung gitna ng sitaw. Dulo, susunod na yan kung anong lalagay natin bago magtag-ulan na talagang totoong tag-ulan. Kasi dito baka dyan sa lugar nyo umuulan na talaga, pero dito sa amin wala. Hindi, tingnan nyo, tuyo sa amin yung lupa, napakatuyo. So parang summer pa rin dito kasi wala eh. Ayun, no? Sana uulan, pinapangarap ko umulan, wala eh. Pero ganun talaga, hintay-hintay lang tayo. Pag dumating naman yan eh, magsasawa tayo. So yan ang ating natapos maghapon. Bukas naman ulit. Salamat sa inyong pagsubaybay at sa inyong suporta sa aming mga video patungkol dito sa ating munting hardin, pagtatanim ng gulay. Hanggang bukas na lang. Salamat.